Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay yung naganap po na hearing kahapon sa legislative franchise ng SMNI. Yung patuloy po na paghihiring unang-una sa fake news peddler na si Ka Eric tungkol sa travel expenses ni Ninong Martin Romualdez. At ganun din po may naganap na hindi maganda dun sa first bago sila nag-request ng suspension. Pero ang gulo-gulo po kasi pinapanood po natin yung replay kahapon sa hearing na yan, medyo mukhang akala ko magrarambulan na sila doon. So dalawang host po ang na-cite for contempt at ipinakulong sa Kongreso. So, pero bago po ang lahat, i-flex po natin yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers at nanonood ng ating video. Ganun na rin po sa mga likers and sharers. At may God bless you all. At ganun din po, i-flex po natin yan, si Miss Car Clea. Baka lalong magtampo sa atin pag di natin siya piniplex. So, nagla-live po siya from Sunday to Friday, 7:30 p.m. Pacific Standard Time. US time po yan. Just check your local time. So, yan na nga po, no, kahapon natuloy yung second hearing at medyo ang gulo po ng first part. No, parang si Representative Tambunting, siya po ang chairman nung hearing na yon, medyo hindi niya makontrol yung mga kasamahan niyang representante at itong resource person na si Ka Eric. Alam niyo naman to, di ba sabi ko sa inyo, once a rebel, always a rebel. So mamaya makikita niyo may papanood po akong video sa inyo na kung saan meron po siyang sinabing hindi ka nais-nais at ganun din po sa kanyang aksyon na talagang masasabi nyong rebelde. No? Ang nakakahiya po dito mga kababayan, no? Kakastiguhin din natin tong mga ibang representante, hindi lang si Ka Eric. No? Kasi yung, tulad nung sinabi ko sa inyo kanina, nung pinanonood ko yung first part, may mga representante na hindi din alam nila yung order. No? Parang they are into the emotion din. Kasi ito kasing si Ka Eric, tinatanong lang naman kung ilalabas mo na yung source mo. No? Talagang si Representative David Suarez, talagang fourth time he was being asked a question. Pero instead na sagutin niya ng yes or no o ibigay niya yung pangalan, he is making a very lengthy introduction kung ano-anong sinasite niya ng mga law, loko-loko ka pala Para ito namang mga ibang congressman na nandun na present, nagpapadala sa emosyon. Nakakalimutan nila yung point of order. So ano po ba yung point of order? Kailangan, no, bago ka sumagot o mag-reply, you have to be recognized. Hindi lang po yan angkop sa mga resource person, kundi angkop din o kumbaga saklaw din yung mga representanteng nandoon na gustong magsalita. So, pasensya naman pero meron po isa kasi diyan na ko lang na si Representative Jose Steven Paduano ng Abang Lingkod Party List. Mahilig mag-butt in din. Wala muna yung Your Honor, may I be recognized, ganon. Hindi po kaya kayong mapapanood nyo yung mga between the 10 to 15 minutes video nung time frame yung first part nila. Yung sasagutan sila ni Ka Eric. Nagpadala sa emosyon nitong si Representative Paduano ng Abang Lingkod Party List. Nagsisigawan sila doon. Hindi rin naman nag-request ng may I recognize si Representative Paduano. Pasensya na po Congressman Paduano. Dapat umayong ka doon sa point of order. Kaya nga po nagsalita doon, buti na lang nandun si Representative Dan Fernandez, no, na siya ang nagpaliwanag. Sabi niya, whether a legislative body or a resource person should be recognized first
before sila sumagot. Sino yung magre-recognize? Eh di yung chairman kasi siya ang namamahala dun eh. No? Kaya sa aking paningin po, no, sa aking opinion, yung first part na yun, ang heated discussion, no? Walang order eh. No? Hindi po nakayanan ni Representative Tambunting yung kaguluhan, wala siya sa order din. Siya mismo na chairman wala din sa order, parang hindi niya alam yung gagawin niya. Pero naging maayos na po nung napalalahanan lahat. So, na una muna, si Ka Eric, na a rebel, always a rebel, na-cite po siya for contempt. So, sa akaalaman po ng lahat, ano po ba ang definition ng contempt? Baka sabihin nyo, ano ba yung contempt na yan, no? Yung bang pag sinabing, contempt ka ng korte, ikonontempt ka ng ng mga mambabatas, makukulong ka. So dito po sa dictionary, ang sabi po dito ng contempt in a legal term, sabi dito, the offense of being disobedient or disrespectful of a court of law and its officers. So yung po yun. Naging disobedient ka o disrespectful ka, hindi ka marunong sumunod or bastos ka. Ganon. Hindi mo sinusundan yung panuntunan. Hindi ka marunong sumunod. Disobedient or disrespectful ka sa mga officers ng court, sa mga dyan sa korte, sa mismong mga judges, ganyan, o sa batas. Kaya, pwede kang ipakulong. Ayun po yung kanilang kapangyarihan. So, dito po sa ulat ng ABS-CBN, sabi lang nila dyan, House panel cites 2 SMNI hosts in contempt. So, inuna po nila si Ka Eric. Kasi, tinatanong siya eh. Yung tulad na sinabi ko sa inyo kanina, si Representative David Suarez, sabi niya kay Chairman Tambunting, Chairman, this is the 4th time I've been asking him this. Binasa pa ni David Suarez o Representative David Suarez yung sinabi ni Senate President Mig Zubiri. Kung hindi niya maibibigay yan, continue the hearing or cite them in contempt. Kasi gusto ring malaman ng Senate. Di po ba? Pagsasagot si Ka Eric, ang haba po eh. Yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi ka affirmative sa magiging question mo. Hindi mo alam yung isasagot mo. That's why you are giving a very, very lengthy explanation that is considered to be nonsense. Parang ikaw, tinanong ka lang, gusto mo bang manood ng sine? Kasama kami? Oo, hindi. Kasi may ganito pa kasi. Hindi na, sabihin mo lang, tinatanong ka lang, yes or no, ganun. Diba? Tayo, pag hindi tayo certain doon sa isasagot natin, ganun eh. Diretsahin mo na. Kasi ang natin doon, ayaw mong mapahiya o ayaw mo silang mapahiya. Ganun. Dito kay Eric, sa aking opinion, mga kababayan, it is not the spirit of the Sotolo. Yung Sotolo. Yung Sotolo na yan, yung parang sila, Soto, last name. Si Tito Soto, yung last name. Ang nag-author niyan ay lolo nila. Kasi mambabatas din yung lolo nila. No? I-search nyo na yan. Lolo nila, taga Cebu. No? Representante ng Cebu way back 1950s. Siya ang nag-author niyan. Pero inamendahan po yan. So, hindi ko na di-discuss dito kung ano yung sotolo na yan, no? Just to protect the journalist. Ang tanong, journalist ba siya? Ang tanong lang, kayo nang sasagot mga kababayan. Tanong ko sa inyo, journalist ba si Celis? Kasi sabi nila, they are not a news media eh. They are not a news media. Ano ba ang meaning ng journalist? Di po ba? Hindi rin sila newscaster kasi they are not a news media. Kaya sabi ng Sotolo, that should be protected by yung mga accredited journalists. Accredited journalist ba siya? O journalist ba siya? O ako? Di ba sabi niya, commentaries. Nandun po yan sa video nila nung nag-live sila. After nung sila ay nag-first hearing. Panoorin yung isa kong video about them.
Binagalang ko pa yan, inulit ko, sabi niya, just to remind you, Speaker and David Suarez, laban kasama ng bayan is not a news media. It is commentaries. Can you consider yourself then a journalist? If you're not part of a news media, you are just giving your commentaries and reaction. Tulad namin ng mga vloggers. Ha? Pero may mga vloggers na talagang accredited journalist. The likes nung mga, yung nakikita nyo nagre-report sa mga stream media. 'Di ba? Sa mga news media. 'Di ba? Oh, the likes of si Christian Isguera. O yan, mga ABS, si Atom Arulio. Sino pa ba yung mga journalist na nagpa-podcast? Si Katunying. O, di ba? Si Katunying. Ewan ko kung journalist si Katunying. Correct me if I'm wrong, Katunying, ha? I'm not belittling those na mention kong name. Example lang po yun. No? They are not part of this. So, ang tanong, sinabi niyang commentary sila. O ako, commentary and reaction. Can I be considered a journalist pag hindi yun ang profession ko? Wala akong accreditation? O tanong lang, may accreditation ba si Badoy at Celis as journalist? Eh di ba nilaglag nga sila ng KBP? Kilusan ng broadcaster ng Pilipinas. Nagmi-media ba sila? Nagre-report ba sila? Hindi. Commentaries nga eh. So therefore, sa aking opinion, is he or are they covered by this SOTO law? Oh, yan. So yun yung palagi niyang sinisigaw. Ito pa sabi niya, na it will be ano sa aking karapatan. Sabi nga, ano yung inaano mong karapatan? My Bill of Rights, the Bill of Rights. Sabi niya, binasa niya pa yan, kung napanood niyo yon, 'di ba? At the same time, yung isang representative naman, sabi niya, pwede ba nating gawan na lang ng executive session? O, sinabi sa kanya, ka Eric, gusto mo ba ng executive session? Ano sabi niya? Hindi po ako papayag kasi it will be detrimental also to the other journalists. Ni-wave niya na yon. So ano pang ano niya? Wala nang choice but to cite them, no? To cite him in contempt. Di ba? Eto, ang sabi ni Representative Johnny Pimentel. Babasahin lang natin yung portion na to, no? Quote, Mr. Celis has already violated two provisions of Section 11. The first one, acting in disrespectful manner, remember the definition of contempt. Disobedient or disrespectful to the court of law or its officers. Okay? The second one, which is more important, is his refusal to answer the question in a relevant inquiry. So you are being disrespectful and disobedient. Pasok na pasok ka sa contempt. Ayun. On this note, I move to cite in contempt Mr. Celis on these two grounds under Section 11. Nag-concur po lahat sila. Alam nyo kung ano yung sinabi niya, no? Kasi naputol po to. No? Naputol. Pinutol po. Tignan nyo, yung mga bagong mag 1 hour, yung video, nung hearing na yon, pinutol, nawala. So naghanap po ako, ano ba yung pinutol na yun? Ito po nakita ko. Panoorin po natin. Salamat po sa nag-upload sa kanilang Twitter account. Credit po sa inyo to, hindi po sa akin ito. Ito po ito yung after na ma-cite siya in contempt, no? At hindi malaman kung hanggang kailan siya. Ang sabi lang po, hanggang sa umabot ito dun sa proceeding sa plenary. Correct me if I'm wrong. Ito po, Can I make a comment in the chair? Session suspended. Attorney Tolentino. Thank you for this report. Session suspended. Thank you for this report. Thank you for this report. Mr. Chair, can I make a comment in the chair? So, under the... So yan po, no, nakita nyo mga kababayan. After nahatulan siya ng contempt, no, pinatayo na siya nung Sergeant at Arms. Ang sabi niya talagang rebelde. Sabi ko sa inyo, ay maniwala. Lalabas ang pagka-rebelde niya. Thank you for this kangaroo court. Di ba? Ano kayo masasabi ni Castro? Tangina naman, ba't mo pa pinakita yun? Thank you for this kangaroo court daw. Yung po yung wala dun sa video ng
House of Representative. Kaya salamat po sa mga nag-video ha. Nabigyan nyo tayo ng maikling video. Grabe no, thank you for this kangaroo court. Thank you for this kangaroo court. Ayun, contempt ka. Now, yung kanyang partner. Isa din to. Ito si Appeal to Emotions eh. Ang tapang din itong mga kababayan dun sa kanilang show nung after nung first hearing, no? Nung first hearing, para siyang basang sisiw doon. Kinaikwento niya pa yung talambuhay niya nung bata siya. O ngayon, ano po nangyari? Ha? The panel also cited SMNI host and former Anti-Communist Task Force spokesperson Lorraine Badoy in contempt. Oh, contempt na naman. For failing for accurately answering questions regarding advertisers. Oy, mukhang nagsisinungaling. Ito pa sabi ni Representative Dan Fernandez. Please refrain from lying. Ay, sinungaling. Kasi nakalagay sa revenue submitted ninyo. Wala akong nakitang noong binabanggit nyo kanina na mayroong kayong kinita na idineklara nyo rito. In other words, you are lying. Ano ang sabi ni Representative Benvenido Abante Jr.? Refusal to answer relevant inquiry, acting in a disrespectful manner because she was found lying, that will be my reason to declare her in contempt. O, kung si Pimentel kay thank you for kangaroo court, a rebel always a rebel. Ito naman, ang nag-contempt kay kay Bado ay si Representative Abante. Oh, it was seconded by Romeo Acop, no? Isa ring representante, di ba? O ngayon, ano ang sabi ni Badoy diyan, ha? Oh, kaya matatawa ka mga kababayan eh. Itong dalawang ito, no? Noong nandun sa kanilang mga show, ang tatapang mga kababayan, napakatapang nila. Bilib na bilib ako. No? Pero pagdating sa Kongreso, mga sinungaling pala, hindi kayang pangatanawanan. Yung hindi kayang pangatawanan yung mga pinagsasabi nila. O sasigaw na lang ng, thank you for this kangaroo court. Kundi ka ba naman inutil? Thank you for this kangaroo court lang ang masabi mo, gago. Tawang-tawa talaga ako mga kababayan, no? Thank you for this kangaroo court, no? Thank you for this kangaroo court. Ano po ang nangyari dito, mga kababayan, kay Lorraine Badoy aside nung na-contempt na siya, ha? Oh. Ngayon nagsalita siya. Sabi po dito sa Manila Bulletin, Acop tells Badoy, you do not have a monopoly of love of country. Bakit po nasabi yan ni Representative Acop? Tandaan nyo ha, si Representative Romeo Acop, former policeman po ito, general po siya. No? O, eto nasabi niya ni Badoy. Ito po. Quote, this is the place where I grew up. Ito na naman to, parang inulit niya lang yung first hearing eh. Dito ako naglaro when my father was in Congress. And I'm deeply saddened by what I have seen today. But I respect the committee because this is how I was brought up by my father. Badoy continue. I'm really sad that this has happened to our Congress. I did not see this when I was growing up. This was the place where we could stand on our shared ground for love of our country. And what I witnessed right now was a travesty and very sad for my country. Ayun, doon. Nung sinabi niya yon, no, yung mga katagang yon, yung po nag-init na si Representative Romeo Acop. Oh, sabi ko sa inyo, a police retired brigadier general. Brigadier general pala. 1 star pala to eh. No? Ito ang sabi niya, quote, I'm sorry for what happened to you, Madam Badoy, but you do not have a monopoly of love of country. Ano po yung monopoly? No? Hindi lang ikaw. Ibig sabihin ng monopoly, mono one. Hindi lang ikaw ang may monopolyo. Hindi lang ikaw ang nag-iisang nagmamahal sa ating bansa. Yon. I have spent my life fighting for this country. You do not have to tell me that. No? Kasi ang gustong mangyari ni Badoy, parang siya lang.
No? Siya lang ay appeal to your emotion. Ako lang ang nagmamahal sa bansang ito. Kayo wala. This is just a travesty of justice for me. Ang tawag doon, it's you, yourself, and her. Selfish. Di ba? Kaya yun ang nakakahiya dyan. Kasi pulis ito eh. Ha? Ito oh. Mas marami akong sinugal kaysa sayo. O tama naman siya. Di ba? Baka nga si Badoy, privilege ang lifestyle niya. Dahil di ba, congressman ng tatay niya. Tatanong lang po ha. Question yun ha. Di po ba? Kasi I have laid down my life very open just to protect this country. And if ever I'm going to be called again, I'll do it. Yun po ang sabi ni Representative Acop. Not the way you want it, but the way it is authorized by the government. Yan. Ang sabi po dito, si Badoy ay pwedeng mag-celebrate ng Christmas at New Year sa detention kasi mag-re-recess po ang Congress ng December 16 to January 24. Recess sila. Ngayon siguro with the good grace lang, no, kung maaawa po ang mga congressman, baka papalayain sila during that maybe the holiday, yung Christmas and New Year to spend with their family. Siguro mababait naman po yung mga congressman na yan. No ill feelings. They're just following what's on the law. Doon po sa rules and regulation ng Congress. Kasi naman, no, sa akin pong opinion mga kababayan, madali lang naman ang tinatanong. Ibigay nyo ang source nyo. Kung talagang legit ang source nyo. No? Kasi yan, ito ha, mga kababayan ha, opinion ko to ha. Kung totoo man na merong source si a rebel, always a rebel ka, Eric. Yung nag-text sa kanya, di ba? Nagaling daw sa Senado. A Senate worker. Sinabi niya yan. Dinibulge niya yan. But when he was na-corner na siya, hindi niya masabi ang pangalan just to protect your source. So you're willing to lay down your life for that source? Oh, what a martyr you are. Ganun lang yun. No? Pero ito mangyayari dyan. May nagbibigay pala ng source galing sa Senado. Isang government employee inside the Senate Hall. Sabi na huwag natin idamay kong Congress. Ito na lang pagtunan natin sa Senado. But, isipin nyo, maybe, meron din yan sa iba't ibang sangay ng gobyerno. They were implanted there. Hindi lang natin alam kung sino. Pero si Eric, in-squill niya na. Pero, he's willing to lay down his life for that. Kaya nga diba, sacrificial lamb siya. Kasi sinasabi niya, magkakaroon ito ng chilling effect. Wow, chilling effect. O sino? Sino yung Senate worker na yan na nagbibigay sa'yo ng information, classified information, and sometimes is a disinformation? Kung yan ay inilik ng Senate worker na yan, ano pa ang pwede niyang makuha ng mga vital sa ating security? Sa mga sensitive information na meron dyan sa Senado. Lalong-lalo na in terms of national security. Ayan ba ay pwedeng maging treason? Yes! Tingnan nyo ang definition ng treason. Treason, it's not only on war. Hindi lang po sa gera binabasihan ang treason na crime. Espionage, pwede. Pag-i-spy yan. Pero we're not totally at war. Ha? Kaya pwede pa rin na treason yan. Depende na lang sa magiging hatol sa kanila, whether espionage or treason. Ha? Correct me if I'm wrong ha, kasi tinignan ko na po ang definition ng treason. Palawakin nyo yung pagkakaintindi nyo, hindi lang wala tayo sa gera kaya hindi sila pwedeng kasuhan ng treason. Now, kung hindi niya madidivulge siyang leaker na yan sa Senado, lalo pang lalalayan. Kasi bakit? Kung totoo man na meron, makakapaglabas pa yan, makakapag-gather pa yan ng intel. Di ba sabi niya, meron pa siyang isang nagbibigay ng impormasyon na naglilik ng information sa mga MPA.
o intel gatherer ng MPA? Di ba? So, ibig sabihin, may mga connection ito sa gobyerno na implanta sila dyan. Yung mga mole. Ha? Ngayon, ayaw niyang i-divulge whether it is true or not. Hindi naman siguro kahiya-hiya kung nag-executive session ka na lang. Sabihin mo na lang. Sa aking opinion, hindi niya kaya. Mapapahiya talaga siya. Kung totoo ka ha, di ba sabi nyo, truth that matters. It is the truth now that matters. Kailangan malaman ng sambayanan sino yung leaker na yan. Sino yung spy na yan. Sino yung nag-gather ng sensitive information and then it leaks to you guys. Di ba? Ulitin ko, dalawa lang yan. Whether meron or ilusyon lang ni Eric, tama si Mig Zubiri. Kung hindi mapalabas yan, meaning, he is sowing disinformation, sowing fake news, and sowing a division between the two chambers of the Congress. Kasi so far po ngayon, maganda po ang relasyon ng two chambers of the Congress, which are those, the upper and the lower house. Diba? Kung ano po yung pinapasang batas ng lower house, nire-review lang ng upper house, there may be some amendments, but kino-concur ng Senate. And then magbabaycam, they totally in unison. Mas may unity pa nga sila kaysa sa inyong VP Sara Tamilmil Duterte. Tama, mali. Diba? Dalawa lang, ulitin ko. Whether may katotohanan yung sinasabi niya na merong taga-senado na naglilik ng information sa kanya, or it is just an illusion to give, yung disinformation, siraan si Martin Romualdez, si Ninong. Ay oo nga pala, meron nagkomento sa ating video na tinatawag kong Ninong si Speaker Martin. So therefore, ang tawag daw kay Ninong Martin ay tambaloslos. O di tambaloslos na rin ako. O di gago ka pala. Nasaan ang utak mo? Yan na sinasabi ko sa mga itong mga DDS shit na ito, mga minions ni Duterte, ang liliit ng utak nyo. You have a peanut brain. Hindi yung peanut na yun, nasa loob ng peanut, yung parang kuntil, yun lang utak ninyo. So, tinawag ba talagang tambaloslos si Ninong Martin? Sino nagsabi? Patunayan nyo. Yung inyong VP Sara Tamilmil Duterte, hindi niya nga binanggit Ang sabi lang niya, sa imong ambisyon, huwag kang maging tambaloslos. May pinangalanan ba? O di ba parang si VP Sara Duterte, ginaya lang ni Eric? Sino ang tambaloslos? Si Martin? Tanga kayo, gago kayo. Kayo lang ang nag-allude na yung tambaloslos na yun ay si Martin. Di ba? Kung tambaloslos pala si Martin, bakit humawak pa sa braso niya si Tammy? Di ba? O tawagin ko na lang Tammy, si Tamilmil Sara Duterte, si Tammy. O, di ba? Ibig sabihin, hindi tambaloslos ang ninong ko. Di ba? Humawak siyang ganun Hindi niya pinangalanan. Sinong pinangalanan nila ni Amy Marcos na tambaloslos? Si Daryl Yap. Tapos sasabihan niyo akong tinatawag kong ninong si Speaker Martin, tambaloslos ako. Kayo yun. Hindi nyo nga napatunayan na siya ang tambaloslos Tapos kayo, panay ang tawag nyo ng tambaloslos. Mga gonggong kasi ang utak nyo, wala kayong rationality. Ang alam nyo lang magso ng fake news and disinformation. Tignan nyo yung kasamahan yung si rebel always a rebel. Di ba? O pag sinabi ko, adik pala tatay mo di adik ka din. Di ba? Ganon ang rationality nitong mga DDS shit na ito. Mga you have a peanut brain. Di ba? Tatanga-tanga. Ewan ko mga kababayan, yan po ang nagagawa ng mga utak DDS shit. Tatawagin ko na kayong mga DDS shit kayo, mga animal kayo hindi naman po lahat. Yung mga peanut brain lang ang laman ng ulo nila. Diba? Yan, tingnan nyo, gayaan nyo si Ka Eric. Dalawa lang yan. Whether there is a true person or just an illusion of him. Ngayon, na-corner siya
He is just like, paninindigan ko na ang kasinungalingan ko. You are a liar. Sabi po doon, di ba? Sabi ni Abante kay Badoy, you are lying. Dan Fernandez kay Badoy, you are lying. So therefore equals liar. Liar, liar. Pants on fire. Mga sinungaling. Di ba? SMNI. Truth that matters. Where's the truth then? Bakit itong dalawa na ngayon dinidisown nyo, na matagal nyong pinagtrabaho dyan sa istasyon ninyo, hindi makapagbigay ng katotohanan? Di ba? Truth is only truth when it matters to you. Sa inyo dyan sa SMNI. But this time, your truth becomes a lie. Ano kayo ngayon? Tapos sasabihin nyo, appointed son of God? Baka ibalik natin sa inyo yung sinabi ni Christ Your father is the devil. He is a liar from the beginning. Diba? Kayo pong mga nagbabasa ng Biblia yan, alam nyo kung anong konteksto, anong chapter niyan at Bible verse. Nung sinabi ni Christ yan. You are, yung tatay nyo ay ang diablo na siyang sinungaling simula pa man. Tima? Tama? O ngayon? Napatunayan dito na itong mga dati nyong empleyado kuno ay mga sinungaling. Fake news peddler. Nasaan ang truth that matters? Diba? And you have this self-proclaimed appointed son of God, which become disappointing son of God, cannot even face yung kaso niya dito. Wanted by FBI. Nagtatago sa saya ng Pilipinas. Nakakahiya po. Tapos maraming bilib na bilib sa kanila. Why? Bakit? Kasi birds of the same feather flocks together. Di po ba? Akala nyo kasi kayo pa rin ang nasa power. Wala na Sirang-sira kayo. Sige, subukan nyo. Ngayon na, mag-eleksyon na. Tingnan natin saan dadamputin yung si Tommy ninyo. Di po ba? Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.